Mga kaibigan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Balita. Si Kuya Francis po ito. Meron po tayong report ngayon sa direksyon at pagkilos po ng Bagyong Basyang. Ang susunod po na dadaanan o matatamaan po ng Bagyong Basyang ay ang bahagi naman po ng Bohol. Kaya naman po ako hihingi ng pabor na i-like at i-share nyo yung ating update para po mapanood at maging aware yung mga kababayan natin ng mga maaapektuhan po ng Bagyong Basyang. So dito po muna natin sisimulan. Ang Bagyong Basyang ho ay humina po sa pagiging tropical depression at ito po ay pabohol na, no? Papunta na sa Bohol. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, kahit tropical depression, hindi tayo dapat maging kampante, no? Dahil yung mga lugar na direktang maaapektuhan nito ay patuloy po makakaranas ng mga pag-uulan. Sa huling pagkatala, ang Bagyong Basyang po mga kaibigan ay nasa coastal water po ng Anda, Bohol. Tinataglay po nito ang hangin, humina na po kasi ito sa tropical depression, 55 kilometers per hour na lamang po malapit sa may sentro at yung pagbugso niya po ay umaabot naman na ngayon sa 70 kilometers per hour, may pagkilos po pa west-northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Kung mapapansin ho ninyo, ang pagkilos niya ho ngayon ng Bagyong Basyang medyo mabagal, kaya naman mas magtatagal pa siya. Ay inaasahan by next week pa ito mawawala yung pinakadirekta pong epekto. So ngayon po, dahil sa patuloy na epekto ng Bagyong Basyang, no, nakataas pa rin po ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ng ating bansa. So ipapakita ko sa inyo yung pinakamapa natin dito, yung tinitignan natin na mapa and chart natin. Kung makikita ho ninyo, nasa parte na po ng Bohol, ito pong Bagyong Basyang, no, to be exact po, ito po ay nasa Anda, Bohol. At meron po tayong mga lugar ngayon na nakataas pa rin ng wind signal number 1. Aalamin muna natin yan. So sa parte muna tayo ng Luzon ha. Signal number 1 kasi kung makikita nyo yung traffic extension ng hangin niya, lumalawak po yung sirkulasyon. Yung pinaka-radius o yung nasasakop po ng sirkulasyon ng kanyang hangin, malawak talaga. Kahit hindi direktang naapektuhan yung mga lugar po sa Luzon, apektado ng wind signal number 1. So sa parte ng Luzon, signal number 1 sa may southern portion po ng Occidental Mindoro. Kasama po ang southern portion po ng Oriental Mindoro. Ang Romblon, signal number 1. Northern portion po ng Palawan. Kasama rin po ang Cuyo Islands, Cagayan Silo Islands at Calamian Islands. At ang southern portion po ng Masbate. Signal number 1 ho yung mga lugar na binanggit ko na yan. Sa Visayas naman, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa southern portion po ng Eastern Samar. Kasama rin po ang southern portion po ng Samar, ang Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte at Siquijor. Sa parte naman po ng Mindanao, apektado pa rin ang signal number 1. Ito medyo marami ho. Ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, including Siargao, Bukas Grande Islands, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, ang northern portion po ng Surigao del Sur. Yung mga lugar ho na yan, apektado po ng signal number 1. Ang northern and central portion po ng Agusan del Sur, signal number 1 din yung mga lugar ho na yan. Kaya ito pa, may kasama rin po ang northern and central portion po ng Bukidnon. So mapapansin ho ninyo, mas malawak talaga nasasakop ngayon ng Bagyong Basyang. Ang eastern portion po ng Lanao del Norte, signal number 1 din na nakataas dyan. Ang northern portion po ng Misamis Occidental, signal number 1. Northernmost portion po ng Lanao del Sur, signal number 1 din. Ang eastern portion po ng Zamboanga del Norte, signal number 1 pa rin po yung mga lugar ho na yan. So ngayon, pag sinabi natin na signal number 1, yung iba kasi nagtataka, wala daw ulan sa kanila o walang hangin kahit signal number 1. Meron ho itong 36 hours na warning lead time at merong pagbilis ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Ngayon din po mga kaibigan ko, dahil po sa banta ng Bagyong Basyang, nananatili pa rin po ang heavy rainfall warning natin o yung dami po ng mga pag-ulan na inaasahan. So ngayong hapon po hanggang bukas po ng hapon, ito meron red warning po ito 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan ang aasahan. Yan po sa area ng Palawan, sa may Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Siquijor, Antique, Iloilo at Guimaras. Yang mga lugar na yan, mag-ingat po sa banta ng mga landslide sa mga matataas na lugar at pagbabaha, landslide, yung mga low-lying areas, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon.
sa may Eastern Samar, Biliran, Southern Leyte, Aklan, Capiz, Surigao del Norte, Dinagat Islands, kasama po ang Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Misamis Occidental, Lanao del Norte, at Zamboanga del Norte. I-take note nyo ho, importante ito. At eto po, bukas ng hapon hanggang sa Sunday ho ng hapon, February 8, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan, ang inaasahan dyan pa rin po sa may Palawan area. Kung makikita ho ninyo, hindi naman na ito lalakas ulit sa pagiging tropical storm dahil naging tropical depression na. Ang kasunod po nito ay magiging isang ganap na lamang po na low pressure area hanggang maging cloud cluster hanggang sa malusaw. Pero lagi nating sinasabi, kahit sabihin natin na tropical depression or mahinang bagyo po, etong bagyong Basyang, yung direktang dulot niya na ulan, malawak ho talaga. Nakita nyo naman ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao nakaranas ng mga pagbabaha. So ngayon, yung mga nalalabing lugar o natitirang lugar na madadaanan ho niya, eto ho, no, para din po aware tayo. Mamayang alas 8 po ng gabi, nasa coastal water po ito ng Argao, Cebu. So i-take note nyo ho yan. At bukas naman po ng alas 8 ng umaga, Sabado ho ito, nasa coastal water po ito ng Binalbagan, Negros Occidental. Kaya dapat maging alerto. Ipapaalala ko sa inyo na ang bagyong Basyang ho, no, bagamat hindi ito nakikitaan ng magiging typhoon o super typhoon category na bagyo, ay malawak po at tuloy-tuloy yung mga pag-uulan na idinudulot ito sa malaking bahagi po ng Visayas area at ng Mindanao. Sa Luzon naman, parte ng Luzon may nakataas na signal number 1, pero ilang parte lamang yan, babang parte lamang ng Luzon, yung ilang bahagi ng Metro Manila at Hilagang Luzon, no, hindi masyadong apektado. Pero yung trap po ng bagyong Basyang, extension ng kanyang hangin, habang tumatawid ito dyan sa may Eastern Visayas, papalabas sa kanlurang bahagi po ng Palawan, ay makakaranas tayo ng mga bahagyang mga pag-uulan. So mag-ingat pa rin yung mga low-lying areas sa mga lugar po na nabanggit ko. At wala rin tayong may gale warning din tayo ngayon, yung mga papalaot sa mga apektadong lugar. Mas maganda na manatili na lamang po kayo sa inyong mga bahay at hintayin na muna natin na mawala or malusaw po itong bagyong Basyang. Sa ngayon po, eto sinasabi ko sa inyo, unang-una, dapat lagi kayong maging updated sa ating weather report to. Ako po si Kuya Francis, may madaling araw tayong update, meron sa umaga at meron sa panghapon. So dapat po suportahan nyo rin itong ating channel na ito. Talagang double time po tayo ngayon sa pagkatrabaho, sa pagre-report para din sa mga kababayan natin. So laging ko sinasabi, always pray, magtiwala tayo sa Panginoon na wala pong masyadong magiging pinsala sa mga direktang lugar po na apektado. Bagamat merong mga lugar na lubog na sa baha, no? Pero maniwala at manalig tayo sa Panginoon dahil may mga paalala lamang ang Diyos sa mga ganito pong sitwasyon. Yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.